Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Sa ating kwento ngayon, talakayin natin ang dalawang kagimbal-gimbal na sinapit ng dalawang mga babaeng biktima sa kamay ng kani-kanilang mga live-in partner. Bukod kasi sa pagpatay sa mga babaeng biktima, ang mga labi nila ay natagpuan pang tila hindi na magkakasama. Nito lamang nakaraang buwan, isang nakakagimbal ngang krimen ang nagpatindig sa balahibo ng mga residente sa Indonesia. Sapagkat September 6, 2025, araw ng Sabado, isang residente na si Wanto ang nagpunta sa gubat na katabi ng isang highway para maghanap ng mga dahon na ipapakain sa kanilang mga alagang hayop. At habang naglalakad ang lalaki, siya ay nagtaka nang makita niya ang ilang piraso ng mga karne. Nakaramdam nga si Wanto ng takot para sa kanyang sarili at inakala nga na baka may mabangis na hayop sa kanilang paligid. Kaya naman binilisan na lamang ni Wanto ang kanyang paglalakad. At nanlaki nga ang mata ng lalaki nang nakita niya sa damuhan ang isang parte ng labi ng isang tao. Mabilis ngang tumakbo pabalik sa kanilang bahay si Wanto at ikinuwento sa kanyang mga kapitbahay ang kanyang nakita. Ang ibang mga residente naman ay agad na tumawag ng mga pulis. Makalipas nga ang ilang sandali, dumating naman ang mga pulis sa lugar. At isang masinsinang ngang paghahanap ang ginawa ng mga pulis sa gubat kung saan natagpuan ni Wanto ang labi. Ginalugad nila ang mga damuhan at ilalim ng puno. Gumamit din ang mga pulis ng isang sniffing dog para mapabilis ang kanilang investigasyon. At makalipas nga ang 2 oras, natagpuan ng mga pulis ang hindi bababa sa 60 parte ng labi ng isang tao. Gulat na gulat ang mga residente na malapit sa gubat nang nalaman nga nila ang tungkol sa mga nadiskubri ng mga otoridad. May nakita din silang nagkalat na buhok na mahaba, tanda nga na ang biktima na nakitang labi ay babae. Naging isang malaking question nga para sa mga pulis ang pagkakilanlan ng biktima dahil wala silang natagpuan na ID o iba pang personal na gamit nito. At bago nga matapos ang araw, inanunsyo na ng police station na mayroon na silang pagkakilanlan sa labi. Ayon nga sa mga pulis, sila ay gumamit ng fingerprint analysis para makilala ang labi. At ayon nga sa database ng Indonesia, ang biktima ay kinilalang si Tiara Angelina Sarawasiti, 25 years old. Magagabi nga na nagtungo ang mga pulis sa address kung saan nakatira ang dalagang si Angelina. Bumiyahe nga ang mga pulis papuntang Lamongan, East Java, Indonesia. At pagdating ng mga pulis sa lugar, wala doon ang mga magulang ni Angela kaya kinailangan pa nilang magantay sandali. Makalipas naman ang 1 oras nang dumating ang mga magulang ng biktima. At dito na nga sinabi ng mga pulis ang masamang balita na ang kanilang anak na si Angela ay natagpuang wala ng buhay at kalunos-lulos nga ang sinapit nito. Hindi naman makapaniwala ang tatay at nanay ni Angela nang narinig nila ang sinabi ng mga pulis. At kinunan nga ng salaysay ng mga pulis ang mga magulang ni Angela. At ayon nga sa mga balita, hindi masyadong maayos ang relasyon ni Angela sa kanyang mga magulang. Hindi din daw pala araw-araw nakikipag-usap ang biktima sa kanyang mga magulang. Ang biktima ngang si Angela ay ipinanganak ng August 12, 2000 sa Java, Indonesia. Panganay sa 2 magkapatid si Angela at mahilig ang dalaga na maglaro ng sikat na online game. Ang mga magulang nga ng biktima ay itinataguyod ang kanilang mga anak sa pagtitinda ng sempol, isang sikat na street food sa Indonesia. Araw-araw na nagtitinda ang mga magulang ni Angela at nagtsatsaga nga sila na kahit maulan sa pagtitinda. Nag-aral nga si Angelina sa Trunojo University kung saan siya kumuha ng kursong Bachelor's Degree in Management at graduate naman ng March 2025. Ayon pa sa mga magulang ni Angela, noon pa man daw ay masikreto ng bata si Angela at gusto nito na siya ay palaging mapag-isa. Matapos nga graduate, sinabi ni Angela sa kanyang mga magulang na siya ay lilipat na sa East Java dahil gusto niyang matutong maging independent. Ayon pa sa dalaga, doon na lamang siya maghahanap ng trabaho at magpapadala na lamang siya ng pera sa kanyang pamilya.
Nakwento din ng mga magulang ni Angela sa mga pulis na ang dalaga ay mayroong isang kasintahan. At ang lalaki na kasintahan ng biktima ay kinilalang si Alvi Maulana, 24 years old. Nagmula naman ang lalaki sa North Sumatra at siya ay graduate din sa Tronojo University. Ayon sa mga balita, 5 taon na palang magkarelasyon sina Angela at Alvi. At ayon nga sa mga magulang ng biktima, sa huli nilang impormasyon sa kanilang anak, ito ay nakipag-live-in kay Alvi. Kaya naman mas nilaliman ng mga pulis ang kanilang investigasyon at pilit ngang hinanap si Alvi. At September 7, 2025, nang natunto ng mga pulis ang isang boarding house sa Lacarsan 3 kung saan nangungupahan ang magkasintang Angelina at Alvi. Ayon nga sa caretaker ng boarding house, April 2025 nang nagsimulang tumira ang magkasintahan sa isang bahay doon. Sa investigasyon nga ng mga pulis, napag-alaman nila na si Alvi ay tahimik na tao tulad ni Angelina. Nang nakapagtapos na ng kolehiyo ang lalaki, nagtrabaho siya bilang delivery rider. Napag-alaman din na si Angelina pala ay wala pang trabaho at sinasamahan lamang ang lalaki kapag nagdi-deliver ito ng pagkain. At pagdating nga ng mga pulis sa boarding house kung saan nakatira ang magkasintahan, hindi nila dinatnan si Alvi. Pero naghintay ang mga pulis sa paligid ng boarding house at nagbabaka sakali nga na uuwi si Alvi. Hindi naman nabigo ang mga otoridad dahil dumating maya-maya pa ang lalaki. Agad nga kumilos ang mga pulis at pinasok ang tinitirahang bahay ng magkasintahan. Subalit nanlaban si Alvi sa mga pulis kaya napilitan silang barilin sa paa ang binata. Agad namang dinala sa police station si Alvi habang ang ibang mga pulis naman ay hinalughog ang kwartong inuupahan ng biktima at kasintahan nito. Pagpasok nga ng mga pulis sa bahay, napakagulo ng paligid. Akala nga ng mga pulis, wala nang mas nakakilabot pa sa mga natagpuan nilang labi sa gubat. Pero sila ay nagkamali. Sa loob ng kwarto ni na Alvi at Angela, natagpuan ng mga pulis ang mga labi na nagkalat sa iba't ibang parte ng kwarto. Isang pulis naman ang nanlaki ang mata nang nakita niya ang parte ng labi. Sa banyo naman natagpuan ng mga pulis ang itaas na bahagi ni Angela. Ayon nga sa mga salaysay ng ibang nakatira sa dorm house, September 5 ng gabi nang narinig nila sina Angela at Alvi na nag-aaway. At hindi nga daw iyon ang unang pagkakataon nang narinig nilang nag-aaway ang magkasintahan. Dahil simula nga nang umupa doon sina Angelina at Alvi, linggo-linggo na daw nagtatalo ang dalawa. At pagdating nga sa police station, ininterrogate ng mga pulis si Alvi. Inamin naman ni Alvi na siya nga ang suspect sa pagkamatay at brutal na sinapit ni Angelina. At ayon nga kay Alvi, October 5 ng gabi nang umuwi siya mula sa biyahe at pagod na pagod siya dahil buong araw siyang bumiyahe. At pagdating umano ni Alvi sa kanilang pintuan, sarado ito at ilang beses siyang kumatok. Makalipas naman ang ilang sandali tsaka pa lamang binuksan ni Angelina ang pinto. Agad daw nagpunta si Angelina sa kanilang kwarto at inilak ito. Kaya naman labis na galit ang naramdaman ni Alvi para kay Angelina dahil lagi itong naglalak ng pinto sa kwarto. At hindi nga maiwasan ni Alvi na maghinalang may kakaiba ng ginagawa si Angelina at baka niloloko lamang siya ng biktima. Ayon pa sa suspect, tila nga wala ding pakinabang sa kanilang tinitirhan si Angela dahil hindi naman ito naglilinis o nagluluto. Bukod doon, palagi na lamang nag-aantay si Angela ng pera mula kay Alvi at ilang buwan na ngang walang trabaho ang biktima. Kaya naman, sinundan umano ng suspect ang biktima sa kanilang kwarto. Kinompronta ito dala ang isang kutsilyo. Unti-unti ngang naging mainit ang usapan ng magkasintahan at bigla na lamang sinaksak ni Alvi si Angela. Pagkatapos, dinala ng binata ang dalaga sa kanilang banyo. Tila nga, ayon sa suspect, nagdilim ang kanyang paningin sa kanyang kasintahan dahil sa naipon niyang galit sa kanyang kasintahan. At dito na nga sinimula ni Alvi na ihiwalay ang labi ni Angelina at ang mga labi nga ay inilagay niya sa isang pulang plastic bag at itinapon sa iba't ibang parte ng gubat. Inamin din ni Alvi na hindi na niya matagalan ang ugali ng kanyang kasintahang si Angelina, lalo na at madalas nilang pag-awayan ang pera.
Ayon kasi kay Alvi, maski kasi maliit na bagay ay pinag-aawayan na nila ni Angela simula nang sila ay magsama sa isang bahay. Napag-alaman naman ng mga pulis na si Alvi ay dati na palang nagtatrabaho bilang butcher o taga-katay ng mga tinitindang hayop. At dahil nga sa kanyang pag-amin, kinasuhan si Alvi ng murder at ikinulong. Nagsagawa din ng reenactment ang suspect kasama ang mga pulis. At sa reenactment nga ipinakita niya kung paano niya pinaslang ang kanyang kasintahang si Angelina. Sa ngayon ay nag-aantay pa rin ng trial si Alvi habang siya ay nakakulong. Maaari namang hatulan ng habang buhay na pagkakulong o hatol na bitay si Alvi kapag siya ay napatunayang guilty sa pagpatay sa kanyang kasintahan na si Angelina. At para naman sa ating pangalawang kwento, July 2024 nang nabulabog ang tahimik na bayan ng Lucena, Quezon. Isang babae kasi ang bigla na lamang nawala nang walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Hanggang sa kalaunan nabunyag na kung nasaan ang babae at kung ano ang totoo niyang sinapit. Sa Lucena, Quezon nakatira ang pamilya Alvarez. Simple pero masaya ang pamilyang pinagbulan ng babaeng si Ronalyn Molina Alvarez, 28 years old na mas kilala bilang Lynn. Si Lynn ay mayroong 3 mga anak sa una niyang nakarelasyon. At mag-isa ngang binubuhay ng babae ang kanyang mga anak bilang tendera sa isang kantin. Kalaunan, sinusuportahan din ni Lynn ang kanyang mga magulang at ang iba pa niyang mga kamag-anak. Habang nagtatrabaho si Lynn, ang kanyang mga magulang ang nag-aalaga sa kanyang mga anak. Ayon sa kapatid ni Lynn, napaka-mabait at maaasahan ng kanyang ate. Bagamat hindi pinalad sa mga una niyang nakarelasyon, muling sumubok si Lynn na makahanap ng makakatuwang sa buhay. At di kalaunan nakilala nga ni Lynn ang kanyang kabaryo na si Ryan Parga, 29 years old na isang construction worker. Niligawan nga ni Ryan si Lynn hanggang sa nagkaroon sila ng isang relasyon. Ilang buwan pa lamang na magkarelasyon si Lynn at Ryan nang nagdesisyon na sila magsama sa isang bahay. Maayos naman ang unang taon na mag-live-in partner na si Lynn at Ryan pero unti-unti itong nagkalamat. At sa tuwing ngang nag-aaway ang magkasintahan, sinasaktan ni Ryan si Lynn. Ilang beses pa ngang nasaksihan ng mga anak ni Lynn ang pagiging bayolente ni Ryan sa kanilang ina. At ang masaya ngang pagsasama ni Lynn at Ryan ay nasira dahil sa ipinagbabawal na gamot. Ayon sa mga kapatid ni Lynn, si Ryan ay gumagamit ng iligal na gamot hanggang sa naimpluwensyahan din ng lalaki na gumamit si Lynn. Napag-alaman din na napakaseloso pala ni Ryan. At dahil dito, nagdesisyon nga si Lynn na hiwalayan na ang lalaki. Kalaunan nga bumalik ang babae sa poder ng kanyang mga magulang. Subalit sinuyo ni Ryan si Lynn at bumalik naman ang babae sa kanilang tinitirhan kasama nga si Ryan. Pero nagpatuloy nga ang pananakit ni Ryan sa babae. At ilang beses ngang kinumbinsi si Lynn ng kanyang kapatid at mga magulang na ireklamo na si Ryan subalit hindi nakinig ang babae. Hanggang sa nakasanayan na nga lamang ng mga kamag-anak ni Lynn, away at bati na setup ni Ryan. Nakagawian na din ni Lynn na maglaya sa bahay nila Ryan at uuwi sa bahay ng kanyang mga magulang. At June 29, 2024 nang si Lynn nga ay nasa bahay ng kanyang mga magulang. Napansin ng nanay ni Lynn na tila walang imik ang kanyang anak. Tinanong naman si Lynn ng kanyang ina kung bakit wala siyang imik. Sumagot naman si Lynn at sinabi na siya ay pagod lamang sa kanyang trabaho. At nang araw din na iyon, si Lynn ay umuwi sa tinutuluyan nilang bahay ni Ryan. Kinabukasan naman nang nakarating sa pamilya Alvarez na hindi pumasok si Lynn sa kanyang trabaho. Kaya naman agad na nagtungo ang nanay ni Lynn na si Loida sa bahay ni Ryan para hanapin si Lynn. Pero ayon sa ama ni Ryan, hindi pa niya nakita si Lynn na lumabas ng kanilang bahay. At sinubukan nga ni Loida na sumigaw sa labas ng bahay at tinawag si Lynn. At narinig nga ni Loida si Ryan na sumigaw na si Lynn umano ay pumasok ng trabaho. Subalit July 1, 2024 nang hindi pa din umuwi si Lynn sa kanilang bahay kaya nagsimula nang mag-alala ang kanyang kapatid na si Rose. Personal na din nagtungo si Rose sa bahay ni Ryan para hanapin si Lynn. Nakausap naman ni Rose si Ryan at sinabi nga na naglayas umano si Lynn
at hindi niya alam kung nasaan ito nagpunta. Nagtaka naman si Rose sa sinabi ni Ryan dahil ayon nga sa kumare ni Rose, sinabi daw sa kanya ni Ryan na nag-swimming si Lynn kaya hindi pa ito umuwi sa kanilang tinitirhan. At nag-antay pa nga ng ilang araw ang pamilya ni Lynn pero hindi pa din umuwi ang ginang at wala itong paramdam kahit kanino. At July 6, 2024 nang nag-report na si Rose sa mga pulis para sabihing nawawala nga ang kanyang ate. Nakausap naman ng mga pulis ang ka-live-in partner ni Lynn. At ayon nga kay Ryan, June 30 bandang alas 8 ng umaga nang lumaya si Lynn matapos nilang magtalo. Subalit hindi umano kumbinsido si Rose na bigla na lamang naglayas ang kanyang kapatid at walang pasabi sa kanilang pamilya. At dito na nga nag-post si Rose ng missing person poster sa social media para kay Lynn. Lumipas pa ang mga araw ngunit hindi pa din umuwi si Lynn. Malakas nga ang hinala ni Rose na may kinalaman ang kinakasama ni Lynn na si Ryan sa pagkawala ng kanyang ate. Kaya naman, araw-araw na kinukulit ni Rose si Ryan na sabihin kung saan na ba nagpunta si Lynn. Pero nanindigan si Ryan na wala siyang kinalaman sa pagkawala ni Lynn. Sumagi nga din sa isip ni Rose ang posibilidad na may nangyari ng masama kay Lynn dahil matagal na itong nawawala. At July 21, 2024 naman nang naaresto na nga ng mga pulis si Ryan matapos itong manggulo sa isang lugar at may dala pang patalim. Agad namang ikinulong si Ryan dahil sa paglabag nga sa kanilang batas na mas kilala bilang penalty for illegal possession of bladed weapons. At July 22, 2024 naman nang sumailalim sa interogasyon si Ryan. Tinanong siya ng mga pulis kung may kinalaman ba siya sa pagkawala ni Lynn. Bagay na itinanggi ng lalaki. Subalit hindi kumbinsido ang mga pulis kaya ginamitan nila ng kaunting diskarte ang pakikipag-usap kay Ryan. Sinabi ng pulis kay Ryan na habang siya ay nakakulong, gumamit sila ng drone sa ibabaw ng bahay ni Ryan at mayroong ang na-detect na labi sa tapat ng bahay ni Ryan. Nagulat naman ang mga pulis na naniwala si Ryan sa kanilang pagsisinungaling at sinabi nga nito ang mga katagang, "Nahanap mo na pala, sir." Dito na nga umamin si Ryan sa mga pulis na siya ang pumatay sa kanyang ka-live-in partner at ibinaon niya ang labi nito sa ilalim ng kanilang bahay. Kaya naman agad na nagkasanang follow-up operation ang mga pulis at isinama nila si Ryan sa kanilang bahay para ituro nga kung saan niya inilibing ang labi. At dito na nga nalantad ang totoong sinapit ng nawawalan si Lynn. Agad namang itinuro ni Ryan ang silong sa ilalim ng kanilang bahay kung saan sila natutulog ni Lynn. At dali-dali nga ang hinalughog ng mga pulis ang silong. Maya-maya pa, nahukay nga ng mga pulis ang labi ni Lynn. At umalingasaw nga ang mabahong amoy. Na-recover naman ng mga pulis ang 3 sako na naglalaman ng hiwalay-hiwalay na labi ni Lynn. Pero bukod sa labi ni Lynn, isang revelasyon pa ang gumulat sa lahat ng mga pulis. Isang malaking drum din ang nahukay ng mga pulis malapit kung saan natagpuan ang labi ni Lynn. At ang laman ng drum ay ang isa pang labi. At ayon nga sa salaysay ng suspect na si Ryan, ang isa pang labi ay si Annalyn Orejada na kaibigan nila ni Lynn. March 30, 2023 nang nawala nga si Lynn at kinumpirma ng kanyang pamilya na ang labi na nakita sa drum ay si Annalyn dahil sa mga personal na gamit na nahukay din. Kinumpirma naman ni Rose na ang labi na unang nahukay ay ang nawawala niyang kapatid na si Lynn. Napakasakit nga para sa pamilya ni Lynn nang nalaman ang brutal na sinapit ni Lynn. Ay nga sa autopsy, 2 saksak ng patalim ang naging sanhi ng pagkamatay ni Lynn. Pinsala naman ng hampas ng matigas na bagay ang naging sanhi ng pagkamatay ng isa pang biktima na si Annalyn. Ayon nga sa salaysay ni Ryan, inamin niya na si Annalyn ay gumagamit din ng ipinagbabawal na gamot gaya niya. At sa investigasyon nga ng mga pulis, sina Ryan, Lynn at Annalyn ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot kung saan nakatira si Ryan. Ayon pa kay Ryan, si Lynn daw ang totoong pumatay kay Annalyn dahil pinagseselosan umano ni Lynn si Annalyn. Nagtulong nga daw si Ryan at Lynn para itago ang labi ni Annalyn. Bagay naman na hindi pinaniwalaan ng pamilya ni Lynn.
Sinabi pa ng suspect na June 30, nag-away sila ni Lynn at sinaksak niya ang kanyang live-in partner gamit ang ice pick. Matapos iyon, dito na nga hiniwalay umano ni Ryan ang labi ni Lynn. Ayon pa kay Ryan, nagawa lang daw niya ang krimen dahil sa impluwensya ng ipinagbabawal na gamot. Sinampahan naman si Ryan ng kasong murder para sa pagpatay niya kay Lynn. Samantala, inihanda na din ng mga pulis ang ebidensya para tuluyan ng sampahan ng kaso si Ryan hinggil sa pagpatay niya kay Annalyn. Sa kasalukuyan, nakakulong pa rin si Ryan sa Quezon City Jail at naghihintay ng kanyang trial. At para nga sa pamilya Alvarez, walang kapatawaran ang ginawa ni Ryan sa biktima si Lynn. Umaasa nga sila na balang araw ay makakamit ni Lynn ang hustisya na para sa kanya. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!